Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan po natin ng tambalang Kimpaw update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na sources ay talagang malapit na po ang hinahanap natin or ang tagumpay ng ating mga prayers sa Kimpaw. Isa kasi sa aking mga legit na sources ay parang namanhikan na daw or nag-usap-usap na daw ang both parties patungkol sa kanilang kasal. At sabi nila, kung matapos daw lahat ng kanilang movie this year, yun na daw yung hudyat kung kailan yung settlement nilang dalawa. Aside from that, marami din talagang umahanga sa kanilang dalawa at nag-aabang kung ano talaga yung kanilang sunod na kaganapan for this year, because they have deserve or they deserve the best for them. Alam naman din natin na sa lahat ng ating mga iniidolo, talagang ang Kimpaw ang inaasahan natin na magpuno or magbigay ng saya sa ating lahat dahil sila talaga yung love team na the first love team who is dwelling for them all the fans and asking for the wedding for them. Maraming mga love team po ang nagustuhan din ng mga fans, pero ang Kimpaw iba't-iba talaga. Ibang-iba siya. Ibang-iba. I can say it's a different because you can see some of the love team here in the Philippines was they have their long-term relationship, but they don't even ask some of them na magpakasal na. Not like Kimpaw that many of their fans that asking na kasal na lang ang kulang sa kanila, and which that is very true. Ayon po sa ating mga legit na sources po ay may kaibigan kasi si Kimi, which is siya po yung matalik na kaibigan niya. And then, I just vlogged that this one yesterday. I just repeat it dahil marami yata dito ang hindi nakapansin dun sa vlog na sinabi ko na may kaibigan si Kimi na iyon ay napakamalapit sa kanya. Ayon po sa kanya, I just asked her yesterday again about if the news is very legit or is it just only for the alam mo na. But she suddenly told me that that is legit, pero hindi pa naman talaga sinasabi yan sa SOCMED dahil wala pa naman kasi tayong konfirmasyon sa date or kailan talaga magaganap yan. Pero they are just preparing. Paulo is already preparing himself to commit with Kim Chiu. Yan po yung sabi ng ating legit na sources na kung saan ay malapit na kaibigan ni Kim yan. Aside from that, we asked also Paulo. We asked his friend, but not Paulo in personal. We asked his friend because kasi pag-uusapin mo kasi si Paulo, ngiwi lang yan. At saka paminsan-minsan, hindi naman niya nagsasabi ng ay ganun lang yan si Paulo. Hindi yung kagaya ng mga iba na
na yung talagang papatulan ka sa mga tanong. Hindi. Yun yung different kay Paulo here in showbiz. That is the big difference. Kasi pag si Paulo, kasi pag magtanong niya mo yan si Paulo is parang, kumbaga, limit lang yung kanyang sasabihin. Napaka-limit. Hindi kagaya ng mga ibang tao na talagang sasadyain ba. Kaya nga, pag gusto mong malaman yung mga detalye about sa Kim Pao, ay sa mga ibang tao ka na lang magtanong. Gaya ng mga kaibigan, halos na Kim Chu ka magtanong. At pag yung kasi yung gusto mong tanongin about kay Paulo, ay hindi mo yan matatanong ng maayos si Paulo. Hanggat hindi yan nakasama at hanggat hindi yan nakasama mo ng matagal at yung may mga banding ba na, halimbawa, mga boys banding ba, yung inom dito, yung something, konting inom lang, parang ganon. At saka nakasama ka niya ng matagal, dyan din si Paulo makukuha mo, dyan mo din siya, kumbaga kikilalanin kanya muna bago siya mag-open up about sa kanya sa'yo. Yun. Ganon. Yun yung pansin ko sa karakteristik ni Pao. And yet, maraming nag-aabang sa atin at marami din mga content creator po na nagsasabi na si Paulo na daw ay umamin. Which is hindi pa na honestly speaking yan. Sa totoo lang, hindi pa naman umamin si Paulo pero naririnig mo lang yung mga sinasabi nila sa kanilang mga friends. At hindi galing sa kanilang mismo ba? Yung nabibitawan nilang salita na sinasabi lang nila pag sila ay may gustong, kumbaga gusto nila na may mga kausap. At doon din naman sila nagbibigay ng mga idea. At yung mga friends naman nila na legit na kasama din natin at friends din po natin, ay yun po yung ini-interview natin para magkaroon po tayo ng mga maibabalita tungkol sa Kim Pao. Okay guys. Dadako naman po tayo sa tinatawag na inggit. May sa showbiz talaga guys. Hindi natin maiiwasan yung mga inggit factor ba. Simula nung binag ko to kagabi yung about engagement is waving tapos about sa Kim Pao is may isang actress na nainggit. Sabihin na lang din natin nainggit kasi yun naman talaga yung totoong term sa kanya. Nainggit siya. We don't know if that inggit is saan nanggagaling yung inggit niya kay Paula Avellino or something else or kay Kim Chu dahil she's treating like yung parang alam mo yung walang kwenta, parang ganun siya. Kasi nga, di ba nag-vlog ako kagabi about sa yung engagement is waving kako. Yun po yung vlog ko kagabi. And then, there was a sudden lang na nag-PM mismo sa akin yung actress na yun. And then, ang akala ko naman is, siya. Ang akala ko naman is yung supporters siya ba. Kasi, ako kasi, di ba, pag isa kang content creator, may PM kasi yan yung mga YouTube natin, may mga PM, tapos binigay ko naman tong Facebook ko. And then, at saka hindi ko na binigay yung Instagram ko. Facebook lang ang binigay ko. And then, yung pag-PM niya sa akin is, ang tama ba naman ang sabi? Hindi ako magsabi kung anong pangalan kung sino po siya na actress na ito. Kasi, alam naman din natin na mahirap naman sa showbiz. Baka sabihin niya, kahit maganda yung intention natin, kahit sabihin natin na binag natin siya, baka sabihin niya sa akin na naninira ba ako, naninira ng puri ba? Yun yung mahirap. Hope you understand guys, because we're in the SOCMED area, okay? Kaya ko lang to sinasabi, to make it clear, to let the actress know na mali yung kanyang ginawa. Mali yung kanyang pag-judge sa Kim Pao at mali din yung ipipm niya ako para tanongin kung sino yung legit na sources ko. That is parang kumbaga embarrassing naman yung kasi. At saka kaya ko din to iba-vlog or sabihin sa aking vlog
para malaman din po ng mga ibang mga judgmental na tao diyan na hindi lahat ng bagay ay i-judge nila or hindi lahat ng nakikita nila ay i-judge po nila. Okay, ito na ang text niya sa akin. She's asking about kailan daw yung kasal at bakit daw ganun kabilis. Hindi pa naman daw sila confirm na sila ng dalawa. Yun yung kanyang chat sa akin. Which is, ang sabi niya, hey, good morning content creator. Ito yung message niya. Hey, good morning content creator. I just confirm about the content that you said yesterday because I just very curious about it. Is it that's true that Paolo and Kimi are arranging their engagement? Can I ask where did you get that info and can I ask who's the informant? Because I want to know who's the informant of that news. I'm just very curious why they are just getting engaged and yet in the public they don't even accept or they don't even say it in public that they are both together already. And then they just engage. Shame on them. Can you please ask the informant if that is came from them, okay? Thanks. That's a big B for them, okay? Okay. Thank you for the updates. Yan po yung kanyang message, nagmura pa siya or nag-say ng bad words. And then, all of the sudden, parang galit-galit na siya sa mundo eh. Pati ako, dinamay pa niya sa galit-galit niya. Ba't kaya hindi niya nalang tanungin yung mga kanya, no? Or, naiinggit lang siya kasi nga, may dulo na yung hinahangaan natin, may ending na yung inaabangan natin na tao, di ba? Pag nagka-ending kasi yung mga inaabangan mo, expect mo na yan na maraming maiinggit sa'yo and that is called inggit sa kanila. Inggit pikit, kaya walang napapala. Okay. Dadako naman po tayo sa isa namang balita na kung saan ay may kasabihan po tayo na kapag ikaw ay mabait at masunurin, lahat din po yan, babalik din po sa iyan. Kaya heto na naman ang balita natin about sa Kimpaw, na kung saan po ay pinag-aagawan na ang Kimpaw sa ngayon sa kanilang mga tambalan. Biruin mo yan na. Kabago-bago pa lang sila pero as of now, simula nung pumutok sila sa linlang kasi nag-start yung kanilang tambalan eh. Sa linlang kasi nag-start din yung chemistry nila. Lahat dun sa linlang nag-start sa Kimpaw tambalan. You know what guys? Maraming mga network sa ngayon ang pinag-aagawan ng Kimpaw. Dahil saksagsagan ng kanilang mga kasikatan ay talagang mas marami. Pag sikat kasi yung isang tao, isipin mo to, pag sikat yung isang tao o isang tambalan, talagang yung mga network dyan, nagkakandagulo sa isang tambalan. Kasi dyan po sila kumikita ng malaki pag sikat yung tambalan. Kaya nga po, ang mga network sa ngayon sa Kimpaw ay pinagkakaguluhan. And then after that, pinagkakaguluhan sila kung saan-saan na lang napupunta yung kanilang mga teleserye or kung kanino na lang pumupunta yung kanilang mga iba't ibang staff para lang makausap ang Kimpaw tambalan. May collaboration naman yung mga iba pero gusto talaga nila na mapunta yung Kimpaw sa kanila. Sarap sa pakiramdam, di ba? Na yung isa ka sa mga inspirasyon ng Kimpaw tapos naririnig mo na pinag-aagawan sila. Ayon po sa aking legit na sources ay parang ang laki daw ng bigay kay Kim Chiu pag lilipat daw siya ng network or ng management. Parang times 3 daw ata. Same with Paolo Avellino. Pero syempre, nagsimula sila sa ABS-CBN eh. Di naman natin pwedeng
iwanan na lang ang ABS-CBN, dyan naman talaga lahat nagsimula yung mga actor at actress sa showbiz. Kahit marami na sa ngayon ang bumabatikos sa kanila dahil bakit lang daw sila lang daw yung binibigyan ng mga project samantala ang dami daw humahangad ng project o humingi ng mga project na tambalan din. What's wrong? Yun daw yung tanong ng mga ibang showbiz. Kumbaga pa, may favoritism na ba ang network or ang director? Yun yung mga tanong ng mga ka-showbiz nila sa SOCMED. Hindi naman nila pinaprangka yung mga management nila or sa mga network, pero they just talking in the SOCMED. Doon kasi nilalabas nila yung nasa saloobin nila, and that was some of the actor or actress in the showbiz is releasing their opinions through SOCMED, at hindi nila kasi kayang ipaparating or kausapin ang kanilang mga management dahil siguro nahiya naman sila. Aside from that, binigyan din sila ng mga ultimatum ata, parang ganon. For just the respect, for the respect of words, yung salitang respeto ba, yun siguro yung nagdala sa kanila. And now, bakit kaya naiinggit ang isang actress kay Kim Chiu? That is my blind items for today. Bakit kaya naiinggit ang isang actress kay Kim Chiu na kung saan ay nilabanderan niya ang kanyang comment patungkol kay Kim Chiu, na kung bakit daw hinahayaan ni Kim Chiu na hindi siya magsalita about sa kanilang relasyon ni Paolo Avellino. At di lang yan, ang daming negative na sinabi niya kay Kim Chiu. Ang dami din nambas sa actress na to dahil sobrang inggit niya, kaya yun, binas din siya. Ano kaya napapala nito na mainggit kay Kim Chiu? Lahat naman ng mga nakakamit ni Kim Chiu sa ngayon ay pinaghirapan niya po. Hindi niya po yan hiningi, kundi pinaghirapan niya. Yan po yung simbolo ng tagumpay o resulta ng tagumpay sa kanila ni Paolo Avellino. You know guys, alam ba naman yung sabi niya sa comment niya na why you just keep on pretending that you don't know nothing? Is it that one is denial? Yun yung sabi niya eh. Hashtag, naka-hashtag pa doon Kim Pao Tambalan. Anong ibig sabihin nun? I-comment down below nyo lang po guys kung ano yung gusto niyang sabihin dun, kasi ako, may opinion ako dyan, pero hayaan ko po kayo na mga supporters natin or kahit di natin supporters dyan, hayaan ko po kayo na mabigay po kayo ng sarili ng opinion sa aking vlog at sa content ko po na ito. Huwag naman po ninyong kalimutan guys na mag-subscribe sa akin, mag-like, mag-share at mag-comment sa akin vlog dahil isa po yung malaking tulong para din po sa akin. At hindi lamang po yan, huwag kayo din po mag-escape sa aking mga ads. Heto na. I-comment down below nyo lang po kung sino yung actress na yan. Ang dami kasing naiinggit kay Kim Chiu at saka Kim Pao sa ngayon. Dahil kaliwat kanan po yung kanyang endorsement, kaliwat kanan din yung kanilang shooting, kaliwat kanan din yung kanilang project, at kaliwat kanan din yung kanilang mga biyaya. So ibig sabihin yan, kaya maraming naiinggit sa kanila. Pati nga pa yung mga old na actor or actress dyan na veterano talagang pati sila naiinggit, pero they are just pretending na hindi sila naiinggit sa lagay na yan. And now, we know already the fact na inggitera talaga yung mga kagaya din nilang actor or actress sa showbiz. Hindi mo kasi yan maiiwasan, lalo't yung kiniinggitan mo mas maraming blessings kumpara sa'yo. And this is for today.
Thanks for watching at sana naman magustuhan niyo po ang aking content. Maraming salamat at God bless po.